Magpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 21, 2023, Sabado, para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Hatid ko po mula dito sa Arzobispado Residential Chapel. At ang ating pong unang pagbasa ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 4, verses 13 and verses 15 to 18. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito ay maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na kung saan ay talagang pinagkakadiinan sa atin, no? Kung paanong pinapaalala niya sa mga Kristiyano doon sa Roma ang pananalig, kung gaano ito kahalaga para sa ating kaligtasan. Sabi nga po, no, hindi dahil sa ating mga gawa, lalo tigit, hindi rin dahil sa atin pong pagsunod, no, sa Diyos, kundi ang pinakamahalaga ay yung, kung bagay yung pinanggagalingan at pinag-uugatan nito ay walang iba kundi yung pananalig. Kasi madali naman pong sabihin na sumusunod tayo sa isang tao, pero hindi naman talaga tayo naniniwala sa Kanya. Pwedeng sumusunod tayo dahil dala ng pangangailangan, sumusunod tayo dahil sa takot, o sumusunod tayo dahil lamang ito ay bahagi ng ating responsibilidad. Pero yun nga ang panawagan sa atin, sumunod tayo sa Diyos dahil nananalig tayo sa Kanya. Yung bang kahit na minsan parang imposible na ipagkaloob ng Diyos ang ating pangangailangan o sadyang napakatagal na dinggin ng Diyos ang ating mga kahilingan, pero ito po sa pamamagitan ng pananalig ay umaasa tayo at nagtitiwala na Kanya pong tutugunin at ipagkakaloob balang araw, no? Katulad ng nangyari kay Abraham, napakatagal na panahon bago po nangyari ang kanyang pangako, no? Ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kung tutuusin po, wala na si Abraham sa mundong ito na matupad o tuparin ng Diyos yung pangako na ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng bituin sa langit, kasindami ng buhangin sa karagatan. Ang kanya lang pong nakita ay ang kanyang anak na si Isaac, at pagkatapos noon ay wala na po, no? Pero andun pa rin yung pananalig ni Abraham sa Diyos na, at hindi yun nawala kahit na napakahabang panahon. Kaya kung sakali, no, kayo po ay medyo pinanghihinaan na at nawawalan na ng pag-asa, kapit lang po sa pananalig. Yan lang talaga ang dapat nating asahan. At kung may mga panahon na pinanghihinaan na din, mas lalo po tayong manalig sa Diyos. Isang araw, sosorpresahin na lang po tayo ng Diyos sa ating pong mga hinihiling sa Kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.